The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating programang Ang Sagot ng Biblia. Isang panibagong episode, panibagong content sa social media. Paglilingkod po nitong kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ay nasa ilalim ng pangkalahatang palatuntunan ang kabanal-banalan. Narito pong iba pang mga programs po natin, o sub-programs sa ilalim po ng banner na ang kabanal-banalan. Ang schedule po natin every Sunday, The Climb. 7 to 7:30 po yan, likhawit naman. Mga musical po yan. Sundays naman 7:30 to 8. Ito pong programa ang Kabanal-Banalan. Mondays, Wednesdays, and Thursdays 7 to 7:30. Full light Tuesdays and Fridays 7 to 7:30. Ang Sagot ng Biblia, Saturdays well. Yan po yung pag-Kiss FM nating programming. Sa himpilang FM, Kiss FM po yan. Samantala yung DWBL naman, 1242 kilohertz. Sa schedule po natin ay Blessed Day, Mondays to Fridays, 7:30 to 8 in the morning. Samantala, doon po sa platform naman na Meta o Facebook and YouTube, 6 to 6:30 naman ng umaga. Then, yung po ating program na ito, Ang Sagot ng Biblia, Sundays po yan, from 4 in the afternoon up to 5. Yan, mga kaibigan. Sana po ay masubaybayan nyo rin yung iba pang presence po natin sa traditional na media at maging sa social media. Para po sa mga katanungan nyo na yaming pong ipinangungumbida rin kayo po ay makilahok sa amin, narito po ang ating mga text lines. 0927-140-3782 0927-140-3782 0909-555-5009 0909-555-5009 0991-419-2027 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. Sa nabanggit po natin kaninang social media, ito pong ating accounts sa Meta or Facebook ay MHC Media, and yung pong Ang Kabanal-Banalan mismo, yung mga katagang Ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. Yan po ating YouTube channel. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa puso ng Maynila. Ito po ay sa Tondo, 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel George Quirino, kasama po natin ang punong abala, ang host nitong ating programa, ang kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa inyo na aming mga taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. At kayo po ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa amin para kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang inyong mga tanong ay tinutugunan sa pamamagitan po ng Biblia. At maalala ko, pwede rin kong counseling. O baka nakalimutan yung isang segment din natin. We also do some counseling. Biblical po counseling. We're not professional counselors. Yung pong aral sa larangan ng behavioral. Pero kung ito ay spiritual counseling, meron pong sagot ng Biblia din dyan, no? Kapatid na usual. So for now, tayo po ay magtungo na. Kapatid na usual sa mga katanungang nakolekta po natin sa mga nakalipas na araw upang ipaglingkod po natin ito para makinabang ang marami. Ano po ba, kapatid na usual, ang Ebanghelyo ni Kristo?
po yung gospel o ebanghelyo ni Kristo. Napakahalaga po niyan, yung tinatawag na ebanghelyo ni Kristo o ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus. At yan po ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Mabuti po na basahin natin. Narito, Efeso 1:13. Na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan. Napakalinaw po naman. Yan po ang tinutukoy na ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus o mabuting balita ng Panginoong Kristo Jesus. Tinatawag din po yan na aral ng katotohanan at ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa makatwid, yan po hindi haka-hakang aral, kundi napakahalagang aral at magdudulot po sa atin kung ating sasampalatayanan ng hinahangad na ating kaligtasan. Kaya napakahalaga po ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya lang, paano mangyayari na yung ebanghelyo, aral ng katotohanan ng Panginoong Kristo Jesus, ay magdudulot sa atin ng kaligtasan? Basta ba narinig lang natin, sinabi natin, totoo yan, maganda yan, talagang aral ng Panginoon, ligtas na, maliligtas na tayo? Ipinaliwanag din po ni Apostol Pablo. Narito, sa liham naman niya sa mga kapatid sa Pilipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa ebanghelyo. Ayan. Napakaganda ng paliwanag ni Apostol Pablo, di ba? Magkakaroon ng kapangyarihan yung ebanghelyo sa kanila. Kung ito'y ibubuhay nila o i-apply nila sa kanilang pamumuhay. Hindi sapat ho kasi yung narinig, sabi nyo nga kanina. Sapat bang narinig? O kaya sabihin lang, amen. Opo, na sumasang-ayon. Opo. Kapag sang-ayon ho, hindi ho yung nag-agree ka lang doon sa sinabi, ay ako isang-ayon sa sinabi nyo. Dapat ina-apply po yan, isinasakabuhayan sa buhay. Isinasakabuhayan sa buhay. Ina-apply sa buhay. Opo. Pagka ganun ang ating ginawa, isinakabuhayan natin, diyan natin itinugma yung ating pamumuhay sa araw-araw, sa pakikitungo sa kapwa, sa pagtatrabaho, sa lahat ng anggulo ng ating buhay, nakabatay sa ebanghelyo. Ang tawag doon, pamumuhay ayon sa ebanghelyo. Yun po ang magdudulot ng kaligtasan. Opo. Doon yun yung magbubunga ng kaligtasan. Kasi nga, yung iba, nandun yung misconception tungkol dyan Sa araw-araw at tayo nakasasaksi, nakaririnig ng mga kampanya ng mga nananampalataya umano sa Biblia. Dinadaan talaga sa binobombard po nila ang airwaves, ang paningin ng tao sa mga visuals, tarpaulins, nakikita po natin na sinishare po nila verses, passages from the Bible, and yet nakakaligtaan yung mas importante. Hindi lang ho yung nabasa na intindihan, kundi ito'y dapat na ibinubuhay. Opo. At hindi po saglit lang o sandaling panahon na pagka hindi na maganda ang sitwasyon ng iyong buhay, saka na muna yung paglilingkod sa Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, kailangang panatilihan natin yan hanggang sa dulo. Hindi po sa umpisa lang, pagbaginhawa lang ang buhay, para matiyak natin ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At mababasa natin yan. Si Pablo pa rin ang nangusap ngayon naman sa mga kapatid sa Korinto 15:1-2. Ngayon ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y
ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. O, yan po. Mga giliw na taga-subaybay, napakalinaw ng sinabi ni Apostol Pablo. Merong pagsampalatayang walang kabuluhan. Hindi tayo dapat pumayag na sumasampalataya nga tayo sa Ebanghelyo, sa aral ng Panginoon. Maganda, mabuti, ikaliligtas natin. Pero hindi naman natin isinasakabuhayan. Isinakabuhayan man natin pero sandali lang. Hindi natin pinanatilihan. Mahahanay po tayo sa sumampalataya pero walang kabuluhan. Para hindi mawalang kabuluhan, panatilihan po natin mula nang tayo sumampalataya hanggang sa dulo ng ating buhay. Sa gayon, sabi ni Apostol Pablo, makatitiyak tayo. Ligtas kayo. Yun ang sinabi niya para sigurado tayo sa kaligtasan. So yun ho ang kakumpletuhan, no? Ang kahustuhan. Ito yung pinaglilingkod natin sa kabanal-banalang iglesia. Hindi man ito yung popular paraan. Iba kasi talaga, nabanggit natin kanina, they prefer na ganito nga, na pinupuno nila ang airwaves, ang media, ng mga sitas lang, mga verses lang, Bible verses. At ang nakakaligtaan, yung pagtupad nito, pamamalagi dito para sa kaligtasan natin. Hindi yung tinanggap mo lang si Kristo, parang kinikilala mo lang na nag-exist siya, dumating siya, pumarito siya sa lupa, pero ini-ignore natin yung ebanghelyo niya mismo, yung salita niya na kailangan dun tayo mabuhay. Ang napagkakamalan kasi nilang ebanghelyo, yun lang na malaman ng tao, si Kristo'y nagkatawang tao, nagsakripisyo, itinigis ang dugo para sa atin. Hanggang doon lang. Pero yung kung paano mabubuhay ng nararapat kay Kristo, yun ang hindi na po na tatalunto ng mga tao. Kulang. So, yung kapupunan po niyan, matututunan po natin, hindi sa amin, kundi Biblia din na magtuturok as we go along dito sa ating mga pagtalakay. Ano po? Sana po inatulungan tayo yan. At as usual, sa iglesia, ang tawag po natin dyan ay kabanal-banalang pananampalataya o most holy faith. Ang sagot ng Biblia. Salamat po. Kasod po, kapatid na Yushel. Totoo po ba? Ito, madalas na itatanong sa atin na may kaluluwa ang tao. Ikaw ba, kapatid na Gabriel, naniniwala kang mayroong kang kaluluwa? On a personal level, of course, syempre. Iba ho ang structure talaga natin, yung kung obserba natin, kung hindi po i-consider yung nakasulat. Ang kaluluwa, isang konsepto, paniniwala din ng tao na kaya tayo naiiba sa ibang mga hayop, halaman. Kasi ang ating pagiging tao, nagkaroon tayo ng sibilisasyon, na oorganisa natin ang ating pamayanan, ang ating komunidad. May nag-aaral, meron tayong ganito, pagpuprograma. Di ba? Ito ay patotoo, unique tayo sa lahat ng creatures. Kaya ito ay masasabi natin, on a personal level, mayroon tayo talagang kaluluwa. Pero kung tatanungin natin ng Biblia, sangayon kaya ito sa ating personal na... Sigurado po yan. Dahil yan ang sinabi ni Apostol Pablo. Basahin natin. Sa unang Tesalonica 5:23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Maliwanag naman ng pagtalakay ni Apostol Pablo. Isa-isa niyang sinabi kung ano yung dapat na ingatang buo na walang kapintasan. Hanggang sa dumating si Kristo, ang tinutukoy niyang mga dapat ingatan, espiritu at kaluluwa at katawan. So, ang binibili na niya tayong mga tao. At tayong mga tao, may espiritu, may kaluluwa, at may katawan. Yun ang nakasulat. Kaya doon pala, no? Kausap ni Pablo,
kayo, mga kapatid, ingatan nyo, espiritu, kaluluwa, katawan, yung tatlo. Ingatan buo na hangga't maaari walang kapintasan, perpekto sa pagparito ng Panginoong Jesus. At kung bakit po nagkaroon ng kaluluwa, o kung bakit natiyak nating may kaluluwa ang tao, yan talaga ang pagkakalikha ng Diyos sa tao mula pa ng una. At yan ay mababasa natin sa Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Yan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ayon sa sinasabi ng kasulatan, merong ginawa ang Diyos. Kumuha siya ng alabok. Pagkatapos nun, pinorma niya na forma ng tao. Nilagyan ng ilong. Sa butas niya ay nilagyan ng hininga, ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Nung yung katawan mula sa alabok, nilagyan ng hininga, nagkaroon ng buhay yung kaluluwa. Pero doon ba lang makikita natin, from the beginning, this is how we were created by God. Kaluluwa may buhay, tapos merong binalutan ng laman. Nilagyan ng hininga sa ilong. The moment na nagkaroon ng breath of life, nilagyan ng hininga ng buhay. Yung hinulmahan na may kaluluwa, nagkaroon ng buhay, kaluluwang may buhay. Kaya meron po talaga, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula pa sa pagkakalikha sa ating mga tao. Ngayon, saan po natin matatagpuan yung sinasabi o tinutukoy na kaluluwa ng tao? Ayon kay Apostol Pedro. Mababasa natin yan sa kanyang paliwanag. Unang Pedro 3:4. Kundi ang pagkatao, pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamot payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yan. Natatago sa puso. Yan ang maliwanag na sinasabi. Kaya lang, yan yung natatago na kahit na buksan mo yung puso, hindi mo makikita. Kasi nga, espiritu. Kaya lang, doon mo madadama, mararamdaman mo sa iyong kalooban na nandoon ang iyong kaluluwa. At dahil yun ay espiritong maamo, espiritu nga, kaya hindi nakikita. Pero tiyak nayo, yun po ang kaluluwa na sa ibang tawag po, yan yung tinatawag na pagkataong loob, pagkataong natatago sa puso. Inner man. Yun yung true character niya. Ayan, yung gamit na Tagalog, to sa Sali English, makikita natin yun talagang true character niya. Kaya ngayon ang pinagkaiba natin sa ibang nilalang Opo. May character ba yung aso? Minsan nasasabi natin meron siyang tiyak na behavior o kilos o gawa. Pero sabihin may karakter talaga ang aso, gaya natin, hindi. Meron lang certain breed na gano'n ang ugali. Yan. O kaya dahil sa exposure sa tao, naging gano'n, domesticated. Opo. Pero kung hindi yan alaga, hindi yan magkakaroon ng karakter na gaya nating mga tao. Ang isa pang batayan niya na talagang tao lang ang may kaluluwa, nung gunawin ng unang sanlibutan, di ba? Maraming sumakay doon na hayop, tigdadalawang pares-pares. Pero sabi ng Biblia, ang naligtas lang doon ay 8 kaluluwa. Hindi lang naman 8 yung nakasakay doon. Ang 8 nakasakay doon, tao. Pero ang may kaluluwa, 8 lang. Basahin nga natin yun. Pinangalanan sila lang no? Kahimat, pares-pares na mga hayop, di ba? Pero nung sinabi ni Apostol Pedro yun, yung binanggit niya yung mga tao, may kaluluwa. Sila lang. Sige po. Basahin natin. 3:20. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti sa makatwid ay 8 kaluluwa. Kakaunti, pero punong-puno yun ng laman. Dahil yung tinutukoy na laman nito, mga tao na may kaluluwa. Sila lang yon. Other than them, may kasama. Ang nangaligtas sa pamamagitan niya ng tubig.
Yan. Kaya, wag na po tayong mag-isip ng lampas, sabi nga ni Apostol Pablo, sa nakasulat. Yung nakasulat, siguradong yun ang tama kaysa iniisip natin na bunga ng ating mga imahinasyon na lampas sa talagang katotohanan. Mahirap na yun pag gano'n. Sana naliwanagan po tayo ng bagay na yan. At nagtugma lang tayo, may personal na pagtingin. Yun ho kasi, nasa Biblia talaga. Opo. Kung na iba man, dapat iakma ng tao ang kanyang paniniwala sa turo ng Biblia na may kaluluwa. Totoong may kaluluwa ang tao. Opo. Na dahil dyan, syempre, magsasanga na ng paliwanag yan. Dahil dyan, yun yung nangangailangan ng pagliligtas. Yun yung purpose niya. Yun yung tao lang ng ililigtas sa... yun yung dahilan ng pagparito ni Kristo. Hindi yung hayop na merong dog heaven. May mga ganun tayong naririnig Dog heaven? Opo. Na dahil sa pagmamahal nila doon sa aso, 5 taon lang kasi tinatagal. Hanggang 7. Ngayon, dahil sa napakabait ng aso yun, napamahal, syempre, sa pantaha, emosyon na lang yun ng tao. Goodbye, halimbawa, see you in heaven. Bantay. Si Bantay namatay na. He is in dog heaven already. Mga ganun sinasabi na para may kaluluwa. Yun po sa kanilang yan. Emosyon mo kasi yung attachment natin. Gusto natin na mapunta talaga sa magandang lugar yung namamatay na pet natin. Well, hindi natin sila masisisi, hindi natin sila ginajudge. Pero as far as the Bible is concerned, tao lang ang may kaluluwa. Opo. Ano po ang katunayan, kapatid na Yusel at mga kaibigan, na tinanggap ng tao ang salita ng Diyos? Basahin natin sa paliwanag ng mga apostol ang magpapatutuo na talagang tinanggap ng tao ang salita ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Gawa, 2:41. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismohan at nangapadaragdag sa kanila ng araw na yon ay may 3,000 kaluluwa. Yan. Tiyak po ang nakasulat, yung nagsitanggap ng mga aral o salita ng Diyos, nangabotismohan. Hindi pwedeng sasabihin ng tao, tanggap namin yung mga salitang itinuturo nyo, parang sa panahon ng mga apostol. Kung talagang gusto ng taong mapatunayang tanggap nila o tinanggap nila yung aral, tulad ng pangyayaring yan, nabautismuhan at naging kasama, naparagdag sa mga apostol, yung mga nagsitanggap. Hindi po pwedeng tinanggap mo yung aral nung nangangaral sa'yo, pero ayaw mong maging kabilang sa kanilang pagkakatipon o sa kanilang samahang kinabibilangan. Yun yung sinasabi natin kanina, so first question. Opo. Yung pagtanggap sa salita ng Diyos. If you truly acknowledge o admit, recognize yung salita ng Diyos, ang sabi ko, dapat magbotismo at nadaragdag dun sa kalipunan ng mga Kristiyano. Na naghatid sa kanila ng Ebanghelyo nung araw. Opo. Na yung 3,000 kaluluwa na yan sa ibang salin, napadaragdag sa kanila, nadagdag sa church. Opo. Sa iglesia. So, meron pong church membership. Nulit po natin, ito yung kumbinyenteng nai-ignore ng marami. Na tila baga hindi mahalaga yung church membership, yung tunay na church, dahil hindi po pwedeng church of your choice lang. Ang sabi, yung church na yun originally established by Christ na kinabibilangan ng mga apostol noon, doon nasama itong certain number ito ng mga kaluluwang nangabotisman. Sila na tunay na tumanggap ng salita. Hindi yung nag-amin lang sa salita ng Diyos. Opo. At dahil doon napatunayan na nila na tinanggap nila ang aral ng Diyos. Hindi po. Ang katunayang tinanggap nila, nabautismohan sila at naging kasama nung mga kalipunan o nung kalipunan na sa kanila ay naghatid ng aral. Maliwanag po yan, mga kaibigan. At bukod dyan, siyempre, may mga patotoo, may mga testimonyo talaga sa Biblia. Opo. Na kailangan hindi tayo lumayo dito. Ito yung standard Ito yung practice.
talagang ginagawa noon. Sa panahon ni Apostol Pablo naman yan. Basahin natin. Tignan nyo. Sa aklat pa rin ng mga gawa, 16:30 hanggang 33, sa magandang balita. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat na nasa Kanyang bahay. 33. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabotismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Yan. Kaya siya nagpabutismo, tapos na kasing turuan siya ng mga aral. Siya na nagtanong sa mga apostol, paano ako maliligtas? Okay, maliwanag, kailangan mong sumampalataya. Mahirap sumampalataya na hindi niya alam kung ano yung kanyang sasampalatayanan. Kaya pinangaralan siya ng mga apostol, itinuro sa kanya, ni Apostol Pablo, itinuro sa kanya yung aral. Nang siya'y sumampalataya, siya po ay binautismohan maging ang kanyang sambahayan. Yun ang talagang tumanggap. Ayon sa nakasulat sa Biblia. Hindi po katulad ng karaniwang alam ng tao, tanggap ko naman. Pero ayaw tanggapin yung katunayan na talagang tanggap niya. Yun ang pagbabautismo. Ayan yung kumpletong larawan. No? That's the complete picture ng talagang tumanggap. Opo. Well, malaya naman dito sa Pilipinas, meron o kasing ganyang tao na based on their faith. Ganun yung expression ng kanilang beliefs. Wala tayong tutol doon. Yun ay kalayaan nila. Kami din, bilang inyong mga lingkod, biblical mismo, nakasulat, kumpleto. Baka nga ho nali-leave out yung mga detalye. Buried within Scripture. Hindi ho naipalulutang. Importante malaman natin. Kailangan ng botismo. Sa sumasampalataya sa Ebanghelyo, kailangan magbotismo sa tunay na iglesia. Opo. At maging kabilang, maging kasama doon sa naghatid sa atin ng aral na ating sinasampalatayanan o sinampalatayanan. Tulad po sa panahon ng mga apostol. Ang sagot ng Biblia. Salamat po sa words of wisdom na yan. Galing po sa Biblia. Ngayon ay bigyan daan natin ang isang mga awit po natin all the way from Capas, Tarlac. Napunta ho kamakailan dyan. Napakaganda na ho ng road network dito sa Tarlac, sa Capas. It's really developed province na. Dyan ho sa Northern Luzon. At mga kapatid po natin dyan nakikinabang din sa ginhawa, kagandahan ng lugar. Ang maglilingkod po ay si Sister Kelaya, si kapatid na Kezaya Gonzales ng nasabing bayan ng Capas, Tarlac. Ang kanyang awitin, Ika'y Papupurihan. Pakinggan po natin si Sister Kelaya. Isang masayang pagbati po sa mga taga-subaybay sa ating programa, Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Sister Kelaya, Kezaya T. Gonzales, isang mga awit sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang aking awit ay original composed ng kapatid na Azahel, Ronnie B. Manara, at nilapatan po ito ng trono ng kapatid na Sara, Maria P. Balalito. Marahil ay dumaranas po tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Ilapit lamang po natin ito sa Panginoong Diyos at Kanyang diringgin ang ating mga panalangin. Ang pamagat po ng aking likhawi ay Ika'y Papupurihan. Sa pagsamo ang aking inidalapit, siyang nilalaman ang puso't sa'yo inihibig. Sana ay lubos na makapangapit
sa piling mo ay huwag makabitaw ni isang saglit. Ni sa hinagap ay huwag sanang sumapit na magdilim at mabago ang daigdig. Tibok ng puso ay mamaling pagpinti, kaawaan nawa ko at hawakan ng mahigpit. Sa araw at gabi, patuloy na lalapit, hindi magsasawa, mapaos man ang tinig. Buong kababaan na sa'yo'y humihiling, na sa mga kahinaan ay iyong palalakasin. Dinggin, dinggin, nawa itong panalangin. Ni sa hinagap ay huwag sanang sumapit na magdilim at mabago ang daigdig. Tibok ng puso ay mamaling pagpintig, kaawaan nawa ko at hawakan ng mahigpit. Sa araw at gabi, patuloy na lalapit, hindi magsasawa, papaos man ang tinig. Buong kababaan na sa'yo'y humihiling, na sa mga kahinaan ay iyong palalakasin. Dinggin, dinggin, nawa itong panalangin. Mawawalan ng saysay itong buhay kung sa paglilingkod ako ay mawawalay. Kung sa panahon man kuhanin ang aking buhay, aking pakiusap ang liwanag sa puso't isipan, nawa'y taglay upang muli akong mabuhay at makapiling mo habang buhay. Sa araw at gabi, patuloy na lalapit, hindi magsasawa, papaos man ang tinig. Buong kapapaan na sa'yo'y humihiling, na sa mga kahinaan ay iyong palalakasin. Sa araw at gabi, patuloy na lalapit, hindi magsasawa, papaos man ang tinig. Buong kapapaan na sa'yo'y humihiling, na sa mga kahinaan ay iyong palalakasin. Dinggin, dinggin, nawa itong panalangin. Ang sagot ng Biblia.
Salamat, kapatid. Opo. Salamat po. And we will be hearing more from our brothers and sisters sa mga diverse na mga kapatid po natin, no, nasa iba't ibang dako ng iglesia. Mapakikinggan po ninyo ang kanilang mga tinig. Kasunod po, kapatid na Yushel, bakit po ipinapahintulot ng Diyos na magtiis o maghirap ang tao? Hindi naman po dahil sa ipinapahintulot o dahil parang gusto ng Diyos na maghirap o magtiis ang tao. Ang talagang dahilan po ng pagtitiis at pagdanas ng hirap ng tao, sinabi naman ng Panginoon niya nang siya'y narito pa sa sanlibutan. Basahin po natin. Di 6:33 po ng San Juan. Ang mga bagay nito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Yan ang talagang dahilan ng tiisin at mga kapigati ang atin pong nararanasan. Maliwanag na sinabi ng Panginoon, sa sanlibutan. Nasa sanlibutan kasi tayo. Kung tayo po ay wala sa sanlibutan ito, baka hindi tayo makaranas ng ganyang mga sitwasyon na nararanasan natin ngayon. Pero dahil narito tayo, automatic po yun. Hindi dahil nasa isang church tayo o wala tayo sa church, kaya tayo nakakaranas niyan. Hindi po. Isa lang ang dahilan. Nasa sanlibutan. Kaya sigurado, lahat tayo makakaranas niyan. At walang nakaligtas dyan, di ba? Patid na Gabriel. Opo. Yung presensya natin dun sa sanglibutan na yun, mararanasan talaga natin. Opo. Kumbaga ngayon, katulad niyan sa setup sa Pilipinas, kamakailan, napaka-tindi nung bagyo. Hindi naman ganong kalakasan ng hangin, pero ang dinalang tubig, ganun na lang. Mas masahol pa sa mga dating mga nagdaang bagyo. Yan ay kasama sa mga kasakunaan, mga dilubyo na naranasan natin sa Pilipinas. Yung bang hindi Kristiyano o hindi mga kapatid sa iglesia, sila lang ba nakaranas niyan? Kahit ho yung mga Kristiyano nakaranas po nun. May nasalanta rin po tayong mga kapatid. May napinsala din po mga kapatid. Ang mahirap lang kuminsan sa tao, laging ang hinahanap kung sino ang masisisi. Opo, yun ang problema. Nasa halip na harapin ang realidad. Nag-given po yan given po yan na may mga kahirapan, pagsubok, mga tiisin, mga paghihirap. Kahit, regardless kung anong social class mo. Kung ikaw ay aral, umangmang, kung ikaw ay mahirap, mayaman, ikaw ay maapektuhan ito. Opo. Magkakaiba lang ng sitwasyon. Opo. Iba-iba lang ang mga dinadanas na mga tiisin, kahirapan. Maaring yung iba, sagana sa pera, pero may ibang problema. Opo, yung ibang level. Kaya lahat, wala pong takas sa sinabi na yan ng ating Panginoon. Ang dahilan, dahil tayo po ay nasa sanlibutan. Ngayon, paano natin dapat harapin yan para po hindi tayo maghanap ng masisisi pagka nakakaranas tayo niyan? Ito po ang mabuting paraan ng pagtanggap natin. Nasa Santiago na po tayo. Hob. Hob 14:1. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Yan. Ang nagsalita niyan, si Hope, na dumaranas ng pagkakataong yaon ng talagang mahirap na sitwasyon. Opo. Ang description nga dyan, kumbaga sa mga millennials ngayon, o sa mga modernong tao, poster boy ho yan ng pagsubok. Opo. Siya yung ehemplo talaga ng matinding pagsubok. Sitwasyon niya, ano ba ang ginawa ko to deserve this? Ako'y tapat, ako'y naging mayaman, sagana sa mga bagay, maraming anak dahil palatandaan ng kasaganaan, pagkakaroon din ng maraming anak nung panahon na yun, patriarchal times. Nangyari pa rin sa kanya yung hindi akalain. Siya po ay nasubok ng matindi, mabigat na dagok ng buhay yung dumating sa kanya. Pero naging malinaw sa kanya
na siya hindi iba doon sa mga ipinanganak ng babae. Opo. Kasama siya doon. Na kaunti man ng panahon na inilalagi sa mundo, Opo. lipos ng kabagabagan. Kaya hindi siya pinagdamdam yun, no? Opo. Ngayon, kung iba ang ating pananaw dyan, talagang sisisihin natin si Kapitan, si Mayor, si Presidente, pinakahuli ang Diyos. Opo. Na minsan na sasabay pa. Opo. Na sinusumbatan ng langit pagka may nangyayari sa kanya. Opo. Pero si Job, hindi po. Tinanggap niya yan, na yan ay bahagi ng kanyang buhay. At yan din po ang kailangan nating maging pananaw sa bagay na yan. Pag ganyan po ang ating pananaw, napakaganda po ng makikita natin pagkatapos ng mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. At yan sinabi ni Apostol Santiago. Ayan, narito po. Santiago 1:3 hanggang 4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. O yan. Pagka po ang tao, tama ang pananaw sa buhay niya, sa pagiging tao niya sa mundo, kahit na po nakakaranas siya ng iba't ibang sitwasyon, ng kahirapan, ng mga tiisin, pag tama ang pananaw, gaya ng sinabi ni Apostol Santiago, pag nakalampas siya doon, siya po'y magiging sakdal. Pag sakdal, karapat dapat sa Diyos. Karapat dapat sa pagtanggap ng pangako ng Panginoon. At makikita niya kung ano pa yung mga kulang niya, pagsisikapan niya na maiayos pa yon habang siya nabubuhay. Ayaw ba natin na yan ang maging patunguhan natin sa kabila ng mga tiisin? Yan po ang tiyak na mararating natin. Pag tama ang ating pananaw sa mga sitwasyon ng buhay na nararanasan natin sa mundong ito. Kaya wag nating sisihin ang Diyos. Lalong wag nating questionin ang Diyos. Sa halip, humingi tayo ng tulong sa Diyos na malampasan natin yan, makararating po tayo sa kasakdalan ng pamumuhay at pagiging mabuting tao sa sanlibutan. So kung dumating man yan, ang dapat pagtugon natin, bukod sa may tawag sila dyan ngayon, yung acceptance is key. Opo. Susi, tanggapin mo. Yan yung realidad. Huwag mong sabihin hindi dapat kasama. Meron kasing ganyang kaisipan. Anak ako ng Diyos. Bet nangyayari sa akin ito. Minsan, yung pagsasalita na yun, may sense of entitlement. Parang, ako may kahigitan sa inyo. Hindi dapat ako pinangyayarihan ng ganito. Pero, kung tayo nga nasa ganong sitwasyon, ang dapat na kasunod, una, acceptance. Pangalawa, ito ang dapat na ginagawa natin. Kung tutuloy natin ang pagbasa, kapatid na usual dito sa 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Opo. Pakaliwanag naman yan. Talagang ganyan ang Diyos. Alam naman ng Diyos, dahil siya ang lumalang sa atin kung ano yung mga kailangan natin. Pero siyempre, Diyos siya at ibinibilin sa atin kung ano kailangan. Humingi tayo. Kung sa tingin natin merong kulang, merong wala pa sa atin, humiling tayo sa Panginoon. Pero, huwag tayong mag-aalinlangan at gawin natin kung ano po yung nararapat bilang tao na kumikilala sa Diyos. Ang mahirap lang po kasi, ang tao kumikilala sa Diyos na ang Diyos ay mapagbigay dahil meron siyang hinihingi. Pero hindi niya kinikilala ang Diyos na dapat niyang paglingkuran habang siya nabubuhay. Ganun Sana ganon. Sana hindi ganon yung mentalidad ng Kristiyano kasi. Yan ang bagay na dapat nating maunawang mga Kristiyano na nangahawakan sa salita ng Diyos, na naniniwala ng lahat ng ito, everything happened for a reason. Ang rason talagang nasa sanglibutan kasi tayong lahat. Kailangan lang sumampalataya at humiling tayo sa Diyos. Hindi yung para mapawi yun. Minsan kasi yun ang maling panalangin, kapatid na Yusin. Sana alisin nyo na lang yung pagsubok nito. Ang pagsubok ko, itong kapitbahay ko. Sana tangayin na lang ng baha. Ganun. Hindi yung dinadala.
Ang dinadalangin, katatagan natin. Personal na para harapin, matagalan natin yung mga ganung sitwasyon. Kung minsan, ang nagiging dahilan ng iba, yung kahirapan para gumawa ng masama, para magnakaw, para apihin ang kanyang kapwa. Huwag tayong pumayag na dahil sa mga nararanasan natin yan, gagawa tayo ng pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa, o kaya papayagan natin ang atin mismong sarili, gamitin natin sa hindi tama. Wag po. Kasi pagka ganon, hindi talaga natin nakikitang malinaw kung ano tayo at ano ang sitwasyon natin na sinabi ng Diyos dito sa mundo. Pagka yan ay malinaw sa atin, ganito po ang magiging paninindigan natin, tulad ni Job. Tuloy natin. 23 Gis, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran pagka kanyang nasubok ako ay lalabas akong parang ginto. Ayan. Di ba, kapatid na Gabriel? Ayan, pagka yun yung mga reason yun ang dapat na pangangatwiran natin sa mga sitwasyon. Ika nga tayo mga tao, may rason din tayo yan. Things happen for a reason. And when we get out of it, when we are able to climb out of it, we became better persons, sinasabi natin. Di ba? Tayo mas na-improve na tao kaysa sa dati dahil may experience na. More than that, ito mismo sinabi ni Job, mga kaibigan, kaluluwa natin ang talaga nakikinabang. Pag dinadaan tayo sa pagsubok. At sa pagsubok at ulit-ulit na pagsubok na dumarating sa atin, nagre-resulta yan sa perfection ng ating spirituality. At lalabas yan, ang pagpinagtularan ay gaya ng lantay, dalisay na ginto. Kaya yan po dapat. Kahit sa pamumuhay natin sa mundong ito, minsan meron akong napanood sa YouTube, walang kamay, paa lang. Ginagamit niya sa lahat ng pagkilos niya. Pati yung paa niya, ginagamit niya pang-ipit ng kutsara para pansubos sa pagkain. So isipin natin yun, pagka yung iba nakaranas ng ganon, magmumukmuk na lang, hihintay na lang niyang mamatay siya. Pero yun, talagang sinisikap niya, ipagluto yung sarili niya, kahit na ano lang yung pagkain niya, tinatanggap niya, masaya siya. Kasi tanggap niya na bahagi yun niya sa mundong ito. Yung sabi natin, acceptance is key. So kahit na handicap siya, tinanggap niya. Na yun ay bahagi. Nakikita natin, humahanga pa mga tao na in spite of the disabilities, handicap niya, nabubuhay siya, nagsusurvive. Yung iba, kompleto naman. Nabawasan lang ng daliri, nawala na ng pag-asa. Nagagalit na sa Diyos. Di ba? Gagalit sa magulang. Wag galit sa mundo. So, salamat po. Sana po ay maunawaan natin, dalhin tayo ng Diyos sa pagsampalataya sa kanyang mga kaloob. Ang sagot ng Biblia. Isa sa pinakasikat at bantog, o hindi man pinakabantog sa lahat ng talata ng Biblia ito. At ang tanong na ating kaibigan, bakit gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa tao? So alam niyo naman siguro, may idea kayo kung ano yung tinutukoy nating talata. Bakit nga ba, kapatid na Yushel, naggayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa tao? Basahin natin ang ipaliwanag ni Haring David, 139:14. Bakit ba mahal na mahal niya ang tao? Ito, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Yan. Ang nagsasalita niyan hindi basta tao. Hari. At hindi basta hari. Kilalang hari. Ay sabi niya, nilalang ako ng Diyos na kakilakilabot at kagilagilalas. Ibig sabihin, yung ginawang pagkakalalang sa atin, hindi basta. At marami naman talagang humahanga sa pagkalalang sa tao na iba sa lahat ng nilalang. Hindi lang ganon, pati yung pagkakalagay ng iba't ibang sangkap ng tao. Di ba?
talaga namang hindi maisip ng tao. Pilit na ginagaya, gumagawa ng robot, pero iba pa rin yung tao. Tulad ngayon, ang uso, kahit yung konsepto nito, umiiral na no, late 70s hanggang sa 80s. Science fiction lang ito noon, no? Tinutukoy po natin artificial intelligence na ngayon nagiging realidad na. Science fiction noon kasi nga katulad yung mapalabas Terminator, time travel, na ang makina ay magkakaroon ng sariling awareness, sariling pagpapasya, marunong nang makipag-usap ng kusa. Nangyayari na po yan. Pero artificial intelligence is still what it is. Kaya ang tawag nga po ay artificial. Created, temporarily created, hindi po yan kagaya ng tao. Na bagamat may mga tiyempo na may kahigitan ang artificial intelligence sa tao. Halimbawa, kung ang programming niya ay tungkol sa matematika, talagang kung ang isang tao hindi naman yun ang training niya, hindi yun ang talent niya sa matematika, dadaigin talaga siya. Pero sa pangkalahatan na kayusan ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, walang hihigit pa. Sa tao, merong creatures na mas malakas, mas malaki, balyena, elepante. By sheer brute force or strength, nagagawa niyang magapi ang tao. Pero yung dominance, yung pananaig, yung control, yung pagpapangalan, ibinigay sa tao. Yan tayo, mga kaibigan. We are unique. We should see to it na talagang ang tingin natin sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo talaga yung superior. Tayo yung kakilakilabot, sabi ni Haring David. Kakilakilala sa lahat ng kanyang mga lalang. Kaya mahal na mahal po ng Diyos tayong mga tao. Kaya maling isipin po ng sino man na bakit parang hindi yata timbang o pantay ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Hindi po totoo yun. Lahat po ng tao, Diyos ang lumalang. Bueno, lahat ng tao, mahal ng Diyos at gayon na lamang. Ibig sabihin nun, hindi masukat. Hindi kayang ilarawan. Kaya nga nagawa niyang magsakripisyo para sa ating mga tao. Tayo lang yung nilalang ng Diyos na kalarawan niya. Di ba? Wala siyang nilalang na hayop, na isda, kung ano man, na kalarawan niya, kundi tayong mga tao. Kaya mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya maling kaisipan na ang tao hindi minamahal ng Diyos. Yung talatang tinutukoy po natin, hindi natin na-mention kanina, John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sa tao, na ibinigay niya, isinugo ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever shall believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. Gayon na lang. For God so loved the world. Yun yung description niya. Gayon na lang. Kasi ang obra maestra talaga ng Diyos, tao. Sabi nyo nga kanina, nilikhang kalarawan. Kagilagilalas. Mahal po tayo ng Diyos. At hindi kayang sukatin ang pagmamahal niya. Kaya nga nagawa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Kung hindi siya ang lumalang sa atin, maaaring hindi tayo gayon kamahal ng Diyos. Pero nilalang niya tayo at napakadakilang pagkakalalang ang ginawa niya. Siya yung mula sa alabok para gawing tao. Iba doon sa ibang creatures. Pwede namang hindi alabok. Pwedeng sa langit siya kumuha. Pero dito sa lupa. Kumbaga, kung titingnan natin from an artist's point of view, yung iba sinabi lang niya, sinalita nangyari. Nagkaroon, sumibol ng halaman, nagkaroon ng mga hayop. Ito kakaiba, merong personal touch, May paghipo ng kanyang mga kamay. Nung kanyang hinulma ang katawan ng tao. Doon nagpasimula ang humanity. Pati yung mga lamang loob, inaayos niya talaga yan. Isipin mo, paano nangyayari yung mga kumikilos yung lamang loob ng tao na yan? In harmony with other systems. Yung digestive system, circulatory system, respiratory system. Nasa loob ng katawan niya na nagtutugma-tugma para maging buhay na tao tayo. Yung mata natin, tama ang posisyon, dinlagay sa tuhod, ano? Hindi sa matataas. Mahirap ko sa tuhod. Isipin niya mabuti yan. Walang mali talaga. Tama ang pwesto ng lahat.
Kaya ang nakagawa niyan, ang Diyos, di naman niya kinopya yan. Sarili niya talaga yan. Kaya, Original idea, original concept yan. So, doon natin dapat tingnan. No? Opo. Gayon talaga pagsinta. Mahalaga, pinaka-importante, yung pagmamahal niya sa ating kaluluwa na ibig niyang dalhin sa kaligtasan. Kaya yun nakalagay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo. So, salamat po sa inyong mga pagsisikap, pagtsatsaga na patuloy na sumubaybay sa programang ito. Samantala, sa bahagi pong ito, tayo ay mag-uukol ng panalangin sa ating Panginoon. Panalangin ng pagpapasalamat at paghiling para po sa ating mga kapatid na patuloy na dumadaing sa Panginoon dahil sa kanilang kalagayan sa buhay na ito, sa pagtataglay ng karamdaman. At kahit kayo na mga sumusubaybay po sa amin ay hindi man ninyo na ipaabot ang inyong kahilingan, kabilang po kayo sa aming idinadalangin sa Panginoon sa pagkakataong ito. Kaya sama-sama po tayong yumuko, dumulog sa ating Panginoon. Aba, manaming hari, Panginoon, pinakamakapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat sa iyo, sa iyong napakabuting paggabay at mga kaloob sa amin. Tinuro mo sa amin ang iyong mga katwiran at ipinaunawa mo sa amin ang iyong mga kalooban. Nakikiusap kami, gawin mo po itong pagpapala sa lahat ng sumubaybay sa amin. Naway maging daan ito upang lubos kanilang makilala at mahikayat namin sila sa paglilingkod sa iyo sa loob ng iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Nakikiusap din kaming tulungan mo sila na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng kalungkutan dahil sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan. Sa mga suliranin, Panginoon, lakasan mo lamang ang kanilang mga loob at ituro mo sa kanila ang mga mabubuting paraan para ito ay kanilang mapagtagumpayan. Lalo na po ang mga nagtataglay ng hindi karaniwang mga karamdaman. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Dahil ikaw ang lumalang sa amin, tulungan mo po ang aming mga kapatid. Kahit ang hindi namin kapananampalataya na hindi halos maalaman kung ano ang luna sa kanilang sakit, ipakita mo po sa kanila ang iyong pag-ibig, ipadama mo sa kanila, at kumari, kumasangkapan ka po nang sa kanila'y tutulong ng mga manggagamot na dalubhasa upang malunasan sa ganitong paraan, lalo silang magsitibay sa pananampalataya at hangaring mapaglingkuran ka habang sila ay nabubuhay. Amen. Sumasampalataya rin kami na ikaw ang magpapala sa aming lahat, lalo na po sa pangasiwaan ng iyong iglesia na gumagabay sa amin upang kami ay makapagpahayag ng iyong mga katwiran. Tutulungan mong palagi saan man siya tumutungo, lalo na upang ipahayag ang iyong mga kalooban. Ihatid mo po sa pagtatagumpay, maging ang programang ito, hindi para sa ikapupuri ng sinuman, kundi sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Amen. Nananalig kami, pinagpapala mo kaming lahat sa pamamagitan ng iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Till next time, sa ating next episode, next content na ilalabas po ng Kabanal-Banalang Iglesia. Till next time, kami po ang inyong mga lingkod at kapatid, kapatid na Gabriel At kapatid na Yusier, ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.